galing na sa Palasyo Real at ipinagsabi sa hari ang pakay. Dalay isang sulat sa ama kong hirang, titik ng monarka ang kaniyang biyanan. Sa saknong na ito ay sinasabing dumating ng isang kinatawan ng Crotona, dala ang sulat ng hari para kay Duque Briseño, ang ama ni Florante. Ang hari ng Crotona ay ang biyanan ni Duque Briseño. Humihinging tulong at nasa pangamba, ang Crotonang reyno'y kumkum ng kabaka. Ang puno ng hukboy, balita ng sigla, General Usmalik na bayani ng Persya. Sa saknong na ito ay nakalahad ang nilalaman ng liham na kung saan humihingi ng tulong ang Crotona dahil ito ay nasa panganib sa pananakop ng mga Persyano at ang kaharian ay napaliligiran ng mga kalaban na pinamumunuan ng General ng Persya na si General Usmalik. Ayon sa balita ay pangalawa ito ng prinsipe niyang bantog sa sangmundo. Alading kilabot ng mga gerero, iyong kababayang hinahangaan ko. Sa saknong na ito ay kinukwento ni Florante na si General Usmalik ay pangalawa sa katanyagan at kasikatan nitong si Aladin, na isang mandirigmang kinatatakutan at hinahangaan ni Florante. Dito napangiti ang morong kausap. Sa nagsasalita'y tumugong banayad. Aniya'y bihirang balita'y magtapat. Kung magtotoo may marami ang dagdag. Sa ika-4 na saknong na ito ay napangiti si Aladin sa kwento ni Florante. Tumugon ito ng malumanay at sinabing bihira daw na maging matapat o eksakto ang mga balita. Maging totoo man ay maraming dagdag. At saka madalas kilala ng tapang ay ang guni-guning takot ng kalaban. Ang isang gererong palaring magdiwang, mababalita na at pangingilagan. Sinabi niyang kaya tumatapang at sumisikat si Aladin ay nang dahil lamang sa mga alaala at imahinasyon ng mga kalaban. Nang minsang swertein itong si Aladin sa isang laban ay nabalita ang pagkapanalo nito. Kaya naman siya ay iniiwasan na dahil sa mga balitang ito. Kung ang katapang ay bantog si Aladin, may buhay rin namang sukat na makitil. Iyong matatantong kasimpantay mo rin sa kasamaang palad at dalang hilahil. Sa pagpapatuloy pa ng kwento ni Aladin, sinasabi niyang kung sumikat dahil sa katapangan si Aladin, ay may pagkakataon na rin namang siya ay halos mapatay na. Mauunawaan daw nitong si Florante na halos magkatulad lang sila ng kapalaran nitong si Aladin. Silang dalawa ay sawing palad at may malaking problemang dinadala. Sagot ni Florante, huwag ding maparis ang gererong bantog sa palad kong amis, at sa kaaway may di ko ninanais. Ang laki ng dusang aking napagsapit. Sa saknong na ito ay sumagot si Florante at sinabi niyang huwag daw sanang matulad sa kanyang kapalaran ang sinapit ang kanilang mandirigma na si Aladin. At sa pagpapatuloy pa ni Florante ay sinabi niyang hindi niya gustong maranasan ang kanilang mga kaaway ang paghihirap na kanyang naranasan. Matanto ni ang raso ang gayong sa puso. Sa Crotonang bayay may balak sumira. Ako'y sinamat humarap na bigla.
sa Haring Linseyong may gayak na digma. Sa saknong na ito ay nagpatuloy sa pagkukwento si Florante nang malaman daw ng kanyang amang si Duque Briseño na nasa panganib ang bayan ng Crotona. Sinama siya nito at ipinakilala kay Haring Linseo at sila ay nakasuot ng kasuotang pandigma. Kami ay bago pang nanakyat sa hagdan ng palasyong Batbat ng hiyas at yaman ay sumalubong ng haring marangal. Niyakap si ama't ako'y kinamayan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Florante, bago daw silang makaakyat sa palasyong puno at nababalot ng mamahaling bato at karangyaan, ay sinalubong sila ni Haring Linseo. Niyakap ng hari si Duque Briseño at kinamayan si Florante. Ang wikay o Duque, ang kiyas na ito, ang siyang kamukha ng bunying gerero. Aking napangarap na sabi sa iyo, magiging haligi ng sentro ko't reino. Sa saknong na ito ay nagsalita ang Haring Linseo. Sinabi kay Duque Briseño na ang postura at tindig ni Florante ay kamukha ng bantog na mandirigma na napaginipan niya. Si Florante daw ang magiging haligi o pinuno ng samahang magtatanggol sa bayang Crotona. Sino ito'y saan ang galing sa syudad? Ang sagot ni ama ay bugtong kong anak na inihahandog sa mahal mong yapak, ibilang sa isang basalyot alagad. Sa saknong na ito ay tinatanong ni Haring Linseo kung sino at taga saan ang kasama ni Duque Briseño. Sumagot naman si Duque Briseño na ito ang kanyang bugtong o nag-iisang anak na si Florante. Sinabi ni Duque Briseño na si Florante ay pinaubaya niya sa hari na isali sa kanyang mga mandirigmang magtatanggol sa Crotona. Namangha ang hari at niyakap ako. Mabuting panahon itong pagdating mo. Ikaw ang general ng hukbong dadalo sa bayang Crotonang kinubkob ng Moro. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Florante ay sinabi niyang sa pagkakataong iyon ay nagulat at nabilib ang hari sa kanyang nalaman at niyakap niya ito. Sinabi ng hari sa kanyang na tamang-tama ang kanyang pagdating. Si Florante ay itinakdang general ng hukbong makikipaglaban sa Crotona na sinasakop ng mga Moro. Patotohanan mong hindi iba't ikaw ang napangarap kong gererong matapang na malalathala sa sansinukuban ng kapurihan ko at kapangyarihan. Sa saknong na ito ay sinabi ni Haring Linseo kay Florante na napatunayang siya ang matapang na gererong napaginipan nito na magpapanatili at magtatatak sa buong mundo ng kapurihan at kapangyarihan ng hari. Iyong kautangan, paroong mag-adya. Nuno mo ang hari sa bayang Crotona. Tugo kang mataas at dapat kumita ng sariling dangal at bunyi sa giyera. Sinabi ni Haring Linseo na iligtas ni Florante ang bayang Crotona dahil nuno ni Florante ang hari ng Crotona. Sinabi ni Haring Linseo na may dugong bughaw si Florante kaya't dapat itong patunayan ang kanyang sarili sa giyera at makamit niya ang dangal at bunyi. Sapagkat matuwid ang saharing saysay, umayon si ama kahit mapait man, na agad masubo sa pagpapatayan. Ang kabataan ko't di kabihasaan. Sa saknong na ito ay sinasabing tama nga naman ang sinabi ni Haring Linseo, ay ang pumayag ang ama ni Florante kahit medyo mapanganib man dahil medyo di pa Sa saknong na ito ay sinasabing tama nga naman ang sinabi ni Haring Linseo, ay ang pumayag ang ama ni Florante kahit medyo mapanganib man
dahil medyo di pa bihasa sa pakipaglaban si Florante, dahil siya nga ay napakabata pa. Ako'y walang sagot na naipahayag, kundi haring puot nagdapa sa yakap ng aking hahagkan ang mahal na bakas, kusang itinindig at muling niyakap. Sa huling saknong ng araling ito ay walang naisagot o nasabi si Florante, kundi ang haring puot at dadapa sana siya upang halikan ang mga paa ng hari, pero pinatayo niya ito at muling niyakap.